Huminto ako sa paglalakad pagkarinig ko sa sinabi ng nakakatanda kong kapatid. Bakit ate? Bakit galit na galit sa akin kayo ni Mami? Ano bang ginawa ko sa inyo para magalit kayo ng ganito? Malungkot na tanong ko. Galit? Galit is understatement. Kinamumuhian kita. Kinamumuhian ko ang lahat ng mayroon ka. Dama ko ang pinaghalong galit at sakit sa tinig ni ate. Magkakasunod na tumulo ang luha ko dahil sa sakit na nararamdaman ko sa dibdib ko. Bakit mo kinamumuhian lahat ng mayroon ako, ate? Hindi ka pa ba masaya na kompleto ka? Para kay Mommy, ikaw ang mahalaga. Samantalang ako, wala ako kumpara sa'yo. Tapos ako pa tong kamumuhian mo. Lumuluhang tanong ko. Kasi dahil sa'yo, kinalimutan ako ng sarili kong ama. Dahil sa'yo, kinalimutan niya na may isa pa siyang anak na kailangan din ang kalinga niya. Parang may punyal na tumarak sa puso ko pagkarinig sa sinabi ni ate. Hindi ko kailanman naisip na nasasaktan na pala siya. Mga bata pa lang kami ni ate, alam ko na malapit ako kay daddy. Pero hindi ko kailanman naisip na magkaiba ang trato nito sa aming magkapatid. Dahil daddy's fair, he loves us fairly. Bakit ako yung dapat na mag-suffer? Tanong ko dahil napaka-unreasonable na ako yung sisisihin sa nangyari sa kanya. Because you are nothing but a hindrance. Kaya wag ka nang umasa na may magliligtas sa'yo dahil walang gagawa nun. Maarteng sagot nito at hinawakan ng mahigpit ang braso ko at saka ako hinila palabas ng building. Aray ate! Nasasaktan ako! Aray! Sigaw ko habang pilit inaalis ang mahigpit nitong pagkakahawak. Masasaktan ka talaga kapag hindi ka lumayo sa mga tao na yun. Gigil na sabi nito at mas hinigpitan ang pagkakahawak sa braso ko. Parang makakalas ang buto ko sa sobrang sakit. Sigurado ako na magkakaroon nito ng pasaki na bukasan. Lumayo? Hindi ako lumalapit kundi sila at ililigtas ako ni Jake mula sa inyo. Hindi ko alam kung ano nagtulak sa akin para masambit ang pangalan ni Jake. Upon hearing Jake's name, tumawa na parang baliw si Ate Amara. Dahil sa pagtawa nito, nalanghap ko ang hangin na nagmumula sa bibig nito. Halos masuka ako dahil doon. This girl seriously has a hygienic problem. Sabi ko sa isip ko. May nakakatawa ba sa sinabi ko? Pikon na tanong ko dito. You are so pathetic. Umaasa ka talaga na ililigtas ka niya? Kawawa ka naman. Hindi ka niya ililigtas dahil wala kang kwenta. Nangaasar na sabi nito. Hindi totoong sinasabi mo. Babalikan niya ako at kukunin niya ako mula sa inyo. Buong kumpiyansa kong sambit. At muli na naman itong tumawa ng malakas. You? Hindi ka niya babalikan. Her voice is full of confidence. Somehow nawawasak na ng kumpiyansa ko. Anong proof mo na hindi niya ako babalikan? Buong tapang nahamon ko dito. Pero mali pala ako. What she said next break me into tiny little pieces. Do you want to know kung sino ang kasama ko kagabi sa kama? Tanong nito sa nangasar na tono. Hindi magandang pakiramdam ko sa susunod na sasabihin nito. Jake, bulong nito. Umugong ito sa pandinig ko. Para akong nabingi dahil sa nadinig ko. Magkakasunod akong umiling. You're a liar. Pangakos ako dito at kapit nun ay malakas sa sampal ang natanggap ko. I'm not a liar. If you want, hear it yourself. Sambit nito. Ilang segundo kaming binalot ng katahimikan bago ko narinig ang mga ingay na pumuno sa tainga ko. Oh, Amara, you're so good. Oh God, hon. Para ako mababaliw habang nakikinig sa mga ingay. Hindi ito totoo. Magkakasunod na tumulo ang luha ko habang naririnig ko yun. Hindi. Nagsisinungaling ka lang. Hindi si Jake yan. Pilit kong itinatanggi kahit na boses ni Jake ang rinig ko. Really? You're so pathetic. Dinig na dinig mo naman ang boses niya, diba? Alam mo ba na halos magdamag namin ginawa yan? Yang bagay na yon? Sabi ni Ate Amara. Ang landi mo! Hindi ko na napigilan ang sarili ko na sabihan nito. Isang sampal pa muli ang naramdaman ko at galit na boses ni ate ang narinig ko bago ako tuluyang mawala ng malay. Kaya layuan mo siya. Because he's mine.
And mine alone. Third person point of view. Don't let her take away Sarah. Jake, do something! Sigaw ni Carlo, ang pumailan lang sa labas sa opisina ni Jake. Everyone was shocked, including his mother. The only person who's seen right now is Carlo. And he is looking at Jake. Jake, ano ba tinatayo-tayo mo dyan? Gumawa ka ng paraan para makuha si Sarah. Carlo felt the pain and frustration. Kaya naman, nang hindi kumilos si Jake, inundayan niya ito ng suntok. Isang malakas sa pagbagsak ang bumasag sa katahimikan ng mga tao. Jake! Amy shouted and ran towards her son, checking if he is okay. Why did you do that, Carlo? Bulyaw nito sa binatang sumuntok sa anak. As a mother, Amy felt her stomach being ripped seeing her son gets hurt. Sarah needs our help. At wala man lang planong gawin si Jake para tulungan si Sarah. Shouts Carlo disappointedly. It's not my call. Sila pa rin ang legal guardian. Kahit sa ang kaso, wala tayong laban. Tumayo si Jake at nagpaliwanag na labis tinutulan ni Carlo. Hindi. Hindi mo lang siya gustong tulungan kasi masama kang tao at wala kang pakialam sa kanya. Jake understand Carlo's side because the truth is, nasasaktan siya ngayon na wala si Sarah sa tabi niya. Mas lalo pa siyang nasaktan dahil sa sinabi ng kaibigan. Parang hindi siya nito kilala. Do you think I'm not hurting? Balik tanong nito at umiling-iling siya. I'm hurting just like you. Because the girl I care left me to be with her family. Napayo ko si Carlo bago mahinang nagsalita. Pero hindi niya kamag-anak ang mga yon. I know. Pero hindi natin pwede basta lang sabihin sa kanya ang bagay na yon. Sabi ni Jake bago malungkot na tumingin sa kaibigan na nangingilid na ang mga luha. Bakit naman hindi pwede? Dahil sa loob ng 20 taon, sila ang tinuturing niyang pamilya. Masasaktan at mahihirapan siya kapag binigla natin siya. Sana naman naiintindihan mo. Paliwanag ni Jake. At tinungo ang kinaroroonan ng kaibigan para i-comfort ito. Hindi, sabi ni Carlo. Hindi ko kailanman maintindihan yun. Sigaw nito at nagtatatakbo pa sakay sa elevator na kakabukas lang. Carlo! Sigaw ni Jake at balak sanang tumakbo pasunod sa kaibigan. Pero hinawakan ni Amy ang kamay nito para pigilan ito. Umiling si Amy. Let him be for a while. He's hurting. Nagbuntong hininga si Jake at tahimik na tinanaw ang kaibigan na tuluyan ng nakaalis sa palapag ng opisina niya. Carlos' point of view. Maintindihan? The word! Inis sa sambit ko. Lumagok ako sa bote na hawak ko at inisip ang nangyaring pagtatalo namin ni Jake. After namin magtalo, dito na ako dinala ng mga paa ko sa console bar. Ang console bar ay isa lamang sa mga bar na pag-aari ng pamilya ko. Na ngayon ay ako na nagmamanage. Dahil sabi nila, dito lang naman daw ako sa Philippines, naglalagi. Much better daw na matutunan ko na ang mga pasikot-sikot sa negosyo while they manage the international branch. Muli na naman pumasok sa isip ko ang mukha ni Sarah habang yakap ang stepsister nito. Carlo? Naniniguradong tanong ng isang malambing at pamilyar na boses ng babae. Napakunot ang noo ko dahil sa pagiging pamilyar ng boses nito. Pinilit kong alalahanin kung saan ko ito narinig. Pero nang wala akong maalala, inangat ko na ang tingin ko para tingnan ang nagmamay-ari ng boses. Carlo, ikaw nga. Sino kasama mo? Si Jake ba? Magkakasunod na tanong nito gamit ang usual na masigla nitong boses. Unti-unti nanlaki ang mga mata ko nang mamukaan ko ito. Angel, is that you? Naniniguradong tanong ko at kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko kasi baka lasing lang ako at namamalikmata. Na-realize ko lang na tama ako nang excited na niyakap ako nito. Hey! Na-miss mo ba ako? Nauutal na tanong ko. Still the playboy, Carlo that I know. Pakiramdam ko na wala ang kalasingan ko pagkarinig sa halakak nito. I'm not a playboy. Git ko and she just smacked the back of my head. Palabiro ka pa rin. Sabi nito at muli ako nitong binatukan pero mahina lang. Grabe ka. Something's never change. Seryosong sambit ko. Habang inaalala ang panahon na magkakasama pa kaming tatlo nila Jake. How's Jake? Pagkuway tanong nito. Nawala ang pagbabalik tanaw ko sa nakaraan
Matapos ko marinig ang tanong nito, ramdam kong lungkot sa boses ni Angel. Okay na siya, Angel. Nakaahon na siya. He's changed. At hindi ko alam kung babalik pa ba siya sa dati. Pero masaya na siya ngayon. Mayroon na din siyang nakilala na pahahalagahan siya at pahahalagahan niya. Mahabang sabi ko at pinakatitigan ko si Angel. Nakita ko ang pagbalatay ng sakit sa mga mata nito pero panandalian lang yun. Dahil mabilis din itong ngumiti ng matamis na parang wala lang ang mga sinabi ko sa kanya. Mabuti naman kung ganun. Akala ko hindi pa siya nakaka-move on sa akin. Binilit nito pagsiglahin ang boses. Pero alam ko na kahit anong sigla ng boses nito, nasasaktan ito ngayon. And who's the lucky girl? Mahinang tanong nito. Her name is Sarami Arroyo. Proud na sabi ko. Oh, yeah. Tell me about her. Malambing na utos nito. There's something in her voice that makes my heart shift. Well, we met her by accident. Jake saved her. Jake saved her from her abusive family and also ragging car. They look good together, but just like what you did 5 years ago, she left just to be with her abusive family. I can taste the bitterness in my mouth. Pinakatitigan ko ito at nakita ko kung paano nito pinalis ang sariling luha. My heart and stomach twitch sa nakita ko. I was about to apologize pero hindi ko na ituloy dahil nagpaalam na ito. Sige, Carla, alis na ako. Pamamaalam nito. Hindi na hinintay ang anumang sasabihin ko. Tumalikod na ito. Pagkatalikod nito, ibinuhos ko lahat ng nararamdaman ko. Lumagok ako sa bote na hawak ko. Oh, panyo. Tiningnan ko ang panyo na inaabot ng babaeng bartender sa akin. Pero hindi ko yung kinuha. Hindi ko alam na lumuluha na pala ako. Hinayaan ko lang ang mga ito na tumulo. Isang bote pa nga. Utos ko sa bartender na mabilis nitong sinunod. Pansamantala akong dumukdok habang hinihintay ang alak na pinapakuha ko. Kumuha ito ng isang bote ng beer sa fridge at naglakad papunta sa direksyon ko. Hinintay ko na iabot nito ang alak sa akin. Pero hindi nito inabot yun. Ang alak, hindi niyan kayang gamutin o alisin ang sakit na nararamdaman mo. Mas lalo mo lang maiisip yung nakaraan at lahat ng naging pagkukulang mo. Let the time heal all the wounds of the past. You don't have to pick up the pace para lang mawala kaagad ang sakit. Minsan, kailangan lang natin matuto. Makahulog ang saad ng bartender bago inilapag sa nakaumang kong kamay ang alak. Bago bumalik sa pagtatrabaho na parang wala itong sinabi sa akin. Ang dami mo namang alam. Hinigpitan ko ang hawak sa bote ng alak sa kamay ko. At sa huling pagkakataon, bumuhos ang masaganang luha sa mga mata ko. Based on experience mahirap umiyak sa maling tao. Muli ay sambit nito, umingos ako. At sino ang tama? Try mo na tumingin sa paligid mo. Malay mo, isa na pala sa nakakasalamuha mo yung tamang tao na hinahanap mo. Sagot nito sa tanong ko. Nawiwirduhan ako at the same time napipikon na ako sa pakikialam ng babae na nasa harapan ko. Pero hindi ko tipo ang mamahiya ng babae. At sino naman yon? Puno ng sarkasmong tanong ko at saka muling lumagok sa bote ng alak na hawak ko. Ako! Puno ng kumpiyansa na sagot nito. Naibog ako lahat ng ininom ko pagkarinig ko sa sagot nito. Ikaw? Papatawa ka ba? This is the first time na nakakilala ako ng tao na sobrang kumpiyansa sa sarili. Sino kaya nag-hire sa'yo dito? Tanong ko sa isip ko dahil hindi familiar sa akin ang bartender. Umiling-iling pa ako nang biglang manlaki ang mga mata ko dahil sa gulat sa sobrang lapit na ng mukha nito sa akin. What are you doing? Kinakabahang tanong ko. Napatras ako at muntik nang malaglag sa inupuan ko. Mabuti na lang napigilan nito yun. By grabbing me, kaagad na dumalo ang kilabot sa buo kong katawan. Nang lumapat ang malambot itong palad sa batok ko. Kissing you. Bulong nito at dahil sa magkalapit lang ang mukha namin, nalanghap ko sa hininga nito ang amoy ng cherry-flavored wine. Hindi ko na pinatagal pa. I grab her and kiss. One thing about cherry is I'm always losing my mind every time na nakakaamoy ako nito. At mukhang ngayong gabi nangyari yun.
Patuloy ako sa paghalik sa malambot nitong labi nang maramdaman ko ang mahina nitong pagtulak. Hindi ko yung pinansin, sa halip. Mas pinalalim ko ang halik ko hanggang sa ako na din ang kusang huminto dahil sa kakapusan ng hininga. Sir, tawag nito habang malalim ang paghinga. Seryoso ko tong tinitigan pero bumagsak ang mga mata ko sa namumula nitong labi at nakaawang nitong bibig. Napamura ako sa isip. Inakyat ko ang bar counter at tinalon ko ang pwesto nito. Sakto ang bagsak ko sa harapan nito, kaya naman hindi ko na ito binigyan ng pagkakataon na makaangal pa. Nagsinghapan ang mga nakakita malapit sa amin, pero hindi ko yung pinansin. Sinil ko ito ng halik na mas malalim sa halik na binigay ko kanina. Sir, mahinang daing nito sa pagitan ng halik namin. Nakakahalina ang bawat paghalik nito. Para akong dinadala sa alapaap. Maya-maya pa, tinigil ko ang paghalik ko dito, pero hindi ako tuluyang lumayo. Not here, sabi nito at tiningnan ang paligid. Doon ko lang naisip na sobrang dami ng tao dito sa bar. I grab her hands at dinala ko ito sa pinakamalapit na CR. At doon, pinanggigilan ko to. Did I hurt you? Tanong ko. Pinatutungkulan ang bibig nito. Umiling ito at malungkot ng umiti. Sanay na ako. Napakurap-kurap ako at nakaramdam ng hiya dahil sa ginawa ko. Sorry. I apologize and kiss her lips gently. Okay lang ako. Nakangiting sabi nito. Wala kaming pakialam kahit na may makarinig pa sa amin. We were too busy doing our thing. Hanggang sa pareho na naming narating ang kaligayahan. Gusto kita, Carlo Villarin. Mahinang bulong nito at naramdaman ko ang banayad nito paghinga. Jake's point of view. Would you mind telling me kung ano talaga nangyari at bakit ganun ang reaction ni Carlo kanina? My mom asked me in annoyance habang nakaupo sa harap ng table ko. Nandito pa din kami sa office at mula nang umalis si Carlo, hindi na ako tinantanan ni mommy sa kakatanong tungkol kay Sarah at kung bakit daw ganun ang inakto ni Carlo towards Sarah. Napabuntong hininga ako at nag-decide na sabihin na dito ang totoo. Sarah is Tita Bella's daughter. Maikling tugon ko. Dinig ko ang pagsinghap ni mommy. Nagulat ito. Tita Bella is mom's best friend. At ang malaman na may anak ito, talagang nakakagulat para sa mommy ko. How? Wala sa sariling tanong nito. Tita Bella has an affair with Ross Vincent Arroyo. Paliwanag ko. Yung pa lang ang nasasabi ko na mutla na si mommy na siyang pinagtaka ko. Do you know him, mom? I can't help but ask. But as a former COO of the company, I know mom has checked every background of the possible threat. Nakita ko kung paano lumikot ang tingin ni mommy. Napakunot ang noo ko sa naging reaksyon nito. Mom, I'm asking you, do you know him? Hindi ko na napigilan ng sarili ko na pagtaasan nito ng boses nang hindi ako nito sagutin. Alam ko na may hindi sinasabi sa akin si mommy. Mas lalo ko lang gusto malaman ng totoo. It's a long story, son. Pwede mo ba akong iwan muna saglit? Sagot ni mommy, tumango ko at lumabas sa opisina, ayon na din sa kagustuhan nito. Naglakad ako papunta sa far exit ng palapag ng opisina ko para magpahangin. At ayon na rin sa kagustuhan ng mami ko, kahit na madami pa akong katanungan. Nang biglang tumunog ang cellphone ko. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag, pero unregistered yung number, kaya naman hindi ko sinagot. Pero sadyang makulit ito dahil muli na namang tumawag. What is wrong with this caller? Tanong ko sa sarili ko at saka ko pinindot ang answer button. Hello? Inis na bungad ko sa kabilang linya. Ano nga kaya ang alam ng mami ni Jake tungkol sa nakaraan at pamilya ni Sarah? At sino naman kaya ang panay ang tawag kay Jake?